Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat sa pakikinig ng aming preaching. Una po, manalangin muna po tayo para gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating gawain sa ating pagbabible study. Tayo po yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, na ikaw ang makarangalan, na ikaw ang may taas sa aming buhay, na ikaw ang Diyos na dakilang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Hindi man to sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat Lord God sa pagpapalang binigay mo at kalakasan, sa blessing. Dalahin ko Panginoon na laban mo po ako Father God ng knowledge at wisdom, na ikaw po ang siyang kumilos sa kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah. At lang sa mga aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Ikaw po ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Hindi ko po ito magagawa. Lord, kung hindi mo kami sasamahan sa bawat pakikinig ng iyong mga anak, na ikaw po ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Holy Spirit, inaanyahan ka po namin sa kalagitnaan. Ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos, na ikaw po ang siyang maghari sa bawat anak mo na nakikinig, na naway maunawaan nila ang mensahe mo sa araw na ito, na ikaw ang Diyos na laging nagpapaalala sa bawat anak mo, na pilit mo silang minamahal at inaabot sa kanilang sitwasyon ng kanilang buhay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo ngayon dadako ngayon sa ating gawain. Ang ating itatopic sa araw na ito ay ang tupang ligaw. Ano ba yung tupang ligaw? Ang ayan po ang topic natin sa araw na ito ay tupang ligaw. Sabi dito sa Lucas chapter 19 verse 10 po. Lucas chapter 19 verse 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Yan po ang sinasabi ng Panginoon dito. Napunta dito si Jesus Christ para tayo'y iligtas. Ano ba yung naparito? Para tayo'y, sabi dito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ewan po ba? Naparito ang ating Jesus Kristo sa mundo nito para hanapin niya at iligtas ang mga naliligaw. Kasi po dati tayong patay sa kasalanan. Yun pong ibig sabihin yan, patay sa kasalanan. Na panahon ni Eva at Adan, nagsalinlahi ang kasalanan. Tayo'y naliligaw ng landas, tayo dating makasalanan, tayong walang pagkakilala sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin nyo, ng ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Nung na-separate ang relationship natin sa God dahil sa kasalanan. Napatay ang spiritual natin na relasyon sa Diyos. Kaya tayo yung nagkanya-kanya ng lakad. Hindi natin tinatahak kung daan patungo sa ating Panginoon dahil nga wala po tayong relasyon sa Diyos. Naliligaw po tayo. Pero hinahanap tayo ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen po ba? Kaya napahalaga po na magkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo na ito. Una-una, number 1, tupang ligaw. Yan po yung ang topic natin. Tayong lahat ay tupang ligaw. Mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Tayo dapat tumanggap. Di ba? Dapat tayong naparusahan, pero inahon ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen po ba? Yung matuwid sa harap ng Panginoon, inialay niya sa harap natin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Binayaran tayo sa cross ng Kalbaryo. Kaya kapatid, ating mga nagagawang kasalanan, binayaran na ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya, lagi po tayong hinahanap ng ating Panginoon. Yun po, ulitin ko lang po. Number 1, tupang ligaw, Isaias pala. Isaias 53 verse 6 po. Sabi dito, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad.
Ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Tayo ang dapat tumanggap. Amen. Tayo yung mga naliligaw. Tayo naliligaw. Ano ba yung tupa? Sabi dito, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Tayo po yung mga tupa. Nagkanya-kanya ng lakad, hindi natin alam, tinatahak yung buhay natin, relasyon natin sa Diyos, hindi natin alam ang mga bagay na yan. Tayo yung mga naliligaw. Amen po ba? Naliligaw ng tawag ito, nakakagawa ng kasalanan, naliligaw tayo ng landas, hindi natin alam yung mga bagay na ginagawa natin sa mundo na ito. Kaya kapatid, ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang, mahal tayo ng Panginoon. Dapat nga tayo nasa cross na sa mga nagawa natin kasalanan, pero inako ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan. Sabi dito, naliligaw na kanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanyang ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. I tayo dapat yung tayo mga kasalanan, tayo dapat parusahan tayo ng ating Panginoon. Pero sa habag at presensya ng Panginoon, minahal niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng ating Panginoon. Ganon kadakilang magmahal ng ating Panginoon. Sabi rin sa Isaiah 42 verse 7, ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Amen. Ang ibig po sabihin dito, tayo nabuksan ang ating kaisipan, ang ating mga mata, ang ating tenga. Pinalaya tayo sa bilanggo ng kadiliman. Dati po na tayo yung makasalanan na ang mga ginagawa natin, hindi natin alam. Bulag ang ating kaisipan, ang ating mga mata. May mata tayo pero hindi natin nakikita ang mga bagay. Dahil nasa kadiliman tayo. Tayo mga nakakagawa ng kasalanan. Wala pong perpekto sa mundo na ito. Tayo po yung makasalanan sa mundo na ito. Nabulag tayo sa kadiliman. Nung wala tayong relasyon sa Diyos, nasa dilim tayo. Amen po ba? Hindi natin alam yung mga bagay na ginagawa natin kasi wala tayong relasyon sa Diyos. Ulitin ko lang po, ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Amen, tayo mga nasa bilangguan ng kasalanan. Bilangguan, anumang kasalanan na gagawa natin, bilanggo, nasa kadiliman tayo. Pero nung tinanggap natin si Jesus Christ, unti-unti tayo nakakaunawa sa Panginoon. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon na tumawag sa atin. Kaya kapatid, kapag nakaharanas ka ng pagsubok, dumating ka na nakilala mo ng Panginoon, kaya huwag ka nang lalayo sa Panginoon. Once na nakilala mo na ang Panginoon, huwag ka nang lalayo sa ating Panginoon. Kasi minamahal tayo ng Diyos. Ano man nagagawa natin kasalanan, kapag lumapit tayo sa Diyos, tayo'y patatawarin ng ating Panginoon. Kaya dati tayong bilanggo sa kasalanan, bilanggo sa kasalanan, sa kadiliman. Kasi hindi natin alam yung mga ginagawa natin. Kasi nga wala pa tayong relasyon sa Diyos yung time na yun. Pero kapag may relasyon na tayo sa Diyos, unti-unti niya tayong pinapaalalanan kung ano man ang nagagawa natin kasalanan, pinaparimay ng Panginoon. Kasi nandito pa tayo sa mundo na ito. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Sabi sa number 2, magbalik loob tayo sa Diyos. Kailangan tayo magbalik loob sa Panginoon. Sabi dito sa Joshua, punta tayo sa Joshua po. Sabi po dito sa Joshua, hanapin lang po natin Kaya kailangan natin tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya napakabuti at tapat na ating Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo lumalayo sa ating Panginoon. Tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya nais ng Diyos sa atin, magkaroon tayo sa Kanya ng tunay na relasyon. Hanapin po natin kung anong page po yun.
Kaya kailangan lang natin na magkaroon tayo ng tunay na pagmamahal sa Kanya. Kasi dati tayo mga naligaw ng wala tayong relasyon sa Diyos, kaya tayo naliligaw ng landas. Wait lang po, hanapin natin Joshua. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon na nilalapitan. Hanapin ko lang po 929. Kaya sabi dito sa Joshua chapter 12 verse 6 to 8. 6 to 8. Sabi dito sa Joshua chapter 12 6 to 8. Sabi dito, kaya't manumbalik kayo sa Diyos at mamuhay kayong may pag-ibig at katarungan. Patuloy kayong umasa sa Kanya. Wait lang verse 7. Sinasabi ni Yahweh, gustong gusto nilang gamitin ang timbangan na may daya. 8. Nais nilang apihin ang kanilang kapwa. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko ang kayamanan ito para sa akin sarili. Ngunit lahat ng kanyang kayamanan ay hindi sapat pambayad sa nagawa niyang kasalanan. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat na ating Panginoon. Sabi dito, ulitin ko lang yung verse 6 Kaya't manumbalik kayo sa Diyos at mamuhay kayo ng kayong may pag-ibig at katarungan. Patuloy kayong umasa sa Kanya. Amen. Tayo sinasabi ng Panginoon dito na manumbalik tayo sa Panginoon. Tayo magbalik loob sa Diyos. Tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dito pinapalanan ng ating Panginoon na manumbalik tayo sa ating Panginoon, mamuhay na may pag-ibig. Amen. Kasi una tayong inibig ng Diyos. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng Panginoon. Kaya inaano sa atin ng Panginoon, manumbalik tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, mamuhay kayo, may pag-ibig at katarungan, patuloy kayong umasa sa Kanya. Ang inaano dito ng Panginoon, mamuhay kayong may pag-ibig, katarungan. Patuloy kayong umasa sa Kanya. Amen. Ang nais dito ng Panginoon, tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya, pag-ibig sa Kanya, manumbalik tayo sa ating Panginoon. Dati tayo patay ang ating relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan ni Eva at Adan, nagsalin lahi. Pero binuhay uli ang ating spiritual sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng relasyon natin sa Diyos, tinanggap natin at sunuko natin ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya yung pag-ibig ng Diyos sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Ang pag-ibig ng Diyos, lagi nandyan. Amen po ba? At patuloy na umasa sa Panginoon. Kapatid, huwag kang aasa sa ibang tao. Sa Diyos ka umasa. Dahil sa Diyos, kapag inasa mo lahat-lahat, ay ibibigyan kanya ng pagpapala. Amen po ba? At sabi niya rin sa verse 7, sinasabi ni Yahweh, gustong-gusto nilang gamitin ang timbangan na may daya. Amen. Di ba po yung katulad na lang po, for example po, kapag nagtitinda kapag may dayang timbangan mo, nakikita ng Panginoon yan. Dinadaya nila yung, di man nila nakikita, pero nakikita ng Diyos. Ganon din sa buhay natin, tinitimbang tayo ng Diyos kung ano ba yung pananampalataya natin sa Kanya. Tinitimbang ng Diyos kung ano na nagagawa mo kasalanan, mabigat na ba yung kasalanan na dinadala mo. Kapatid, ibigay mo ang lahat ng bigat. Kasi hindi mo madadaya ang Panginoon. Kahit tayo nakakagawa ng kasalanan,
Alam ng Diyos yan. Nakikita niya yan. Hindi natin kayang dayain ang Panginoon. Dahil itong mundo na ito, tungtungan lang ng Panginoon. Alam niya ang ating mga ginagawa. Alam ng Diyos kung anong ginagawa natin. Kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi dito, ulitin ko lang po yung verse 7 ha. Doon pa rin pa tayo sa Josea chapter 12 verse 7. Sinasabi ni Yahweh, gustong gusto nilang gamitin ang timbangan na may daya. Amen. Katulad sa mga nagtitinda, nandadaya. Minsan may magnet yung timbangan. Pero sa Panginoon, nakikita ng Panginoon yan. Hindi ko naman nila lahat pero may mga ganun minamagnet, dinadaya, dinodoktor. Amen po ba? Kaya sa buhay natin, hindi natin madadaya ang timbangan ng Panginoon. Alam ng Diyos yan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Verse 8, last verse na to. Nais nilang apihin ang kanilang kapwa. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko ang kayamanang ito para sa aking sarili. Ngunit lahat ng mga kanyang kayamanan ay hindi sapat pambayad sa nagawa niyang kasalanan. Amen. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, makamtan mo ang lahat ng bagay. Kasikatan, karangyaan, kayamanan. Yan na sinasabi dito ng Panginoon. Nais nilang apihin ang kanilang kapwa. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko ang kayamanang ito para sa aking sarili. Ngunit lahat naman ng kanyang kayamanan ay hindi sapat pambayad na nagawa niyang kasalanan. Amen po ba? Kaya mahirap po kapag nang-aapi tayo, nagmamataas tayo. Ito, mga mayayaman, hindi naman lahat po, Pero mayayaman na kapag sobrang yaman na mataas na sa sarili niya. Mataas na hindi nangyayapak na ng mga hirap. Sabi nga ng Panginoon, mas minamahal niya ang mahirap kaysa ang mga mayayaman. Kasi minsan ang mayaman nagmamataas Sabi ng Panginoon, sa mga taong nagmamataas, ang nagmamataas ang siyang ibababa. Ang nagpapakumbaba ang siyang itataas. Kaya sa buhay natin, wala tayong mapagmamalaki. Wala tayong mapagmamalaki sa mundo na ito. Nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya kapag tayo nang-aapi ng ating kapwa, lalo ng pagkamayaman, parang mataas na sa tingin niya sa sarili niya. Sabi ng Panginoon, makamtan mo man ang kayamanan sa mundo na ito. Kung wala ka namang relasyon, kung wala ka namang pag-ibig sa Diyos, sa kapwa. Kaya napaka-anong Panginoon dito, sinasabi ko, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko kayamanang ito para sa akin sarili. Ngunit lahat man ng kanyang kayamanan ay hindi sapat kayamanan ay hindi tapat pambayad sa nagawa niyang kasalanan. Amen. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, alam ng Diyos yan. Nakamtan mo man, nang lait ka ng kapwa mo, sobrang yaman mo, taas ka na sa sarili mo, tinatapakan mo na mga mahirap. Pero, sabi nga, makamtan mo ang lahat kung wala ka naman pag-ibig sa Diyos. Makamtan mo man ang lahat ng mga kayamanan sa mundo na ito kung wala ka namang pagkakilala at relasyon sa Diyos. Lahat ng kayamanan mo wala yan. Hindi mo madadala, kapatid, ang kayamanan mo dito sa mundo na ito. Mas naisin mo magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Panginoon, una-una pag-ibig sa Diyos. Napakalaga po ang pag-ibig sa Diyos. Kapag tayo nangaapi ng mahirap pag tayo binaksak ng Panginoon. Binaksak tayo sa dati kang mayaman, bigla kang bumaksak dahil sa sobrang taas mo sa sarili mo. Kaya mong bilhin ng lahat ng mga bagay, kaya mong bayaran ng tao. Kapatid, wala kang maitatago sa Panginoon. Bayaran mo mga tao para lang tapakan mo, para lang saktan mo.
Kapatid, ang Diyos hindi natutulog. Alam niya ang ating ginagawa. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat na ating Panginoon. Ngunit, ngunit lahat ng mga kanyang kayamanan ay hindi sapat pangbayad sa nagawa niyang kasalanan. Amen. Kaya mahirap po tayong makagawa ng kasalanan, lalo na yung paglalait sa mga mahirap. Amen po ba? Next po, Santiago chapter 4 verse 8 po. Tapos, verse na lang po to. Santiago, wait lang po Santiago, hanapin natin Santiago. Masarap po kapag tayo ay nagpapakumbaba sa ating kapwa. Santiago chapter 4 verse 8. Ano po sabi sa 8? Santiago chapter 4 verse 8. Sabi dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayo mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Amen po ba? Kaya tayo lumapit sa Diyos. Magpalinis tayo sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. At lalapit sa atin ng Panginoon. Kapag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, Lord, pinatawad mo na ba? Sabi dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Amen. Kapag tayo lalapit sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, tayo patatawarin ng Panginoon. Magpalinis tayo. Kasi sa mundo na ito, pasama ng pasama. Marami ang atake ng kaaway. Kaya kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, Lord, patawarin mo ako. At i-confess natin mga kasalanan, ibigay natin sa Diyos. At tayo tatawarin ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Tapos sabihin mo sa sarili mo, Lord, pinatawad mo na ba ako? Kaya pagbabago-bago isip mo, Lord, pinatawad mo na ba ako? Kapag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, tayo pinatawad ng ating Panginoon. Para yung puso mo, bago kang humarap sa Panginoon, kailangan magpalinis muna tayo sa ating Panginoon. Kaya walang taong perfecto sa mundo nito, pero kapag lumapit tayo sa Diyos at humingi ng tawad, tayo patatawarin ng Panginoon. Yun lang po ang mababahagi ko. Ang ating pinag-aralan ay tupang ligaw. Sa Lucas chapter 19 verse 10, sabi dito, ang mga anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas at naliligaw. Amen. Naligaw man tayo ng landas at lumayo sa Diyos at nagkasala, hinahanap tayo ng Diyos. Kaya nga naparito si Jesus Christ para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ano man nagawa natin kasalanan, kapag lumapit ka sa Panginoon, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. Pero kung nakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mo, minsan isusumpa ka pa, minsan lalaitin ka pa. Pero sa Diyos mo lahat ilapit. Napunta nga dito si Jesus Christ para hanapin ang mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Yun lang po mababahagi ko po, ang Diyos ay napakabuti at tapat sa atin. Yun lang po mababahagi ko, mapatuloy po tayo kahit tayo nakagawa ng kasalanan. Lumapit pa rin tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at pag-ibig. Yun lang po tayo tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat sa lahat, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Hindi man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ng Jesus name. Salamat, Lord God, sa revelation mo sa araw na ito. Salamat, Lord, na kami yung niligtas sa aming mga kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, kahit hindi kami kaibig-ibig, minahal mo kami at inabot, Panginoon. Salamat, Lord, sa kaisa-isang mo anak na sa Jesus Christ na kami tinubos sa aming mga kasalanan, na nandyan ka, na lagi mo pinapaalahanan
at hinahanap mo po ang mga anak mo, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Lord, kung sino man mga anak mo na na nawawala sa landas ng relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, yakapin mo sila, Panginoon. Iparimay mo sa kanila na nandyan ka, na hindi mo sila pinabayaan, hindi mo sila iniwan. Kapangyarihan mo, Father God, ang siyang dumali. Ora bababashi karababahanda, yara si karabasi sandarabasi, hallelujah. You magnify them. Pour out your spirit, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na kami iyong baguhin, Panginoon, dahil sa mundo na ito ay maraming atake ng kaaway. Pero Lord, nariyan ka, Panginoon. Abutin mo ang iyong mga anak na nanliligaw ng landas, Panginoon. Touch them by the blood of Jesus. Ikaw po ang siyang mangusap sa bawat anak mo, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, natanggapin kanila, Panginoon, upang sila'y magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Hinahanap mo nga, Lord, ang mga tupang ligaw at ituturo mo po ang daan at katotohanan, Panginoon, sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan, Panginoon. Maghari ka nawa, Panginoon. Yakapin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy ang kapangyarihan mo ang siyang dumali, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe mo sa araw na ito. Tunay ka, O Diyos, na makapangyarihan. At tumimo sa puso namin ang mensahe mo na nadala-dala namin ito sa aming buhay, Panginoon, at pananampalataya at pagrelasyon sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, thank you so much. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa mga nakakinig na online vision. God bless po sa inyo lahat.